Bago tayo makabuo ng isang obra, may mga pagdaraanan muna tayong malabundok na problema. Malalakas na alon na ating haharapin, minsan kailangan ng mangutang ng lakas nang sa gayon makamit ang tunay na daan patungo sa pangarap. Tulad ng paggawa ng bilog na basahan, kung ating titignan, animoy laro-laro lamang, gupit, taytay, tahi. Ganito ang proseso ng bilog na basahan. Bawat tela'y mahalaga, bawat mugmog may tamang sukat. Sa pagtatahi, dapat kontrolado ka. Bawat kagamitan may katumbas na halaga. Pero, sapat nga ba ang kinikita nila? O kailangan pang mangutang, may maihain lamang sa pagkainan? Bilog na basahan ang pangunahing pinagkakitaan ng aking Lola Bebe. Siya'y nakatira sa bayan ng Sapang Palay, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Habang kami ay nagbabakasyon dito sa Bulacan, sinubukan namin kung paano nga ba ang paggawa ng isang basahan. Hindi ganun kadali at mano-mano itong gawin. Piso ang isang piraso ng basahan. Ang bundle na may 36 pieces ay nagkakahalaga ng 38 pesos. Dati nagbebenta ng merienda sa Quiapo si Lola Bebe. Ngunit noong nagkasakit ang asawa niya, napagpasahan niyang umuwi na lamang at alagaan ito. Ngunit wala pang ilang buwan, dumisa na sa mundong ibabaw ang kanyang asawa. Ako ay nangamuhan ng magtaytay ng basahan. Yun lang ang para na dito lang ako sa loob ng bahay. Oo, nagtitinda ako sa Quiapo, kaya lang ayaw ko na Pagod. Oo. Dito ba sa pagtaytay hindi ka naman parang pagod? Hindi naman. Kasi, pag nakatapos naman ako, di pwede naman ako magpahinga. Bata pa lamang kami, nakikita ko na kung paano magtaytay ng basahan ng aking pamilya. Pero ito'y natigil simula na magkasakit ang aking lolo noong 2017. Mas piniling magpahinga na muna ng aking lola dahil tinulungan siya ng kanyang anak para sa pangtustos sa pang-araw-araw. Taong 2020 nang magkolehiyo ang kanyang bunsong anak. Hirap at salat sa pera ang aming pamilya. Pero may mga taong nagsisilbing daan para maituloy ang minimithing pangarap. Nagkabuhol-buhol man ang problema sa pamilya, nakatapos naman ang anak ni Lola Bebe sa kolehiyo sa kursong Civil Engineering at ngayon siya ay patuloy na naghahanap ng trabaho. Lima yung anak mo. Yung isa doon. Yun yung inalagaan ko. Inalagaan ko siya kasi binigay siya sa akin ng nanay niya. Yung kapatid ko yun. Bali tita ka. Oo. So, yung aking panganay, magpo-4th year na yun, kaya lang hindi niya natapos. Yung pangalawa naman, 4th year, natapos niya na yung 4th year, kaya lang hindi siya tapos na talaga ng college. Tapos yung pangatlo, 3rd year din yun. Tapos yung bunso, yun ang nakatapos ng CB engineer. Ayun, yung naghahanap pa naman siya ng trabaho. Si Lola Bebe ay ang simbolo ng mga taong magiging makina sa buhay habang tinatahi ang mga telang may mga butas. Mga tira-tirang tela na animoy walang halaga, pero ilang pamilya pala ang nasasalba. Ganito kahalaga ang bilog na basahan at sana'y bigyang halaga rin ang mga tao sa likod ng paggawa ng bilog na basahan. Ito ang Bulaklak Production. Ako si John Ropin T. Nicolas at isang mapagpalayang araw sa inyong lahat.